Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Dito na naman tayo at mayroon tayong video na ating gagawa ng reaksyon at papanoorin natin ang ating may-ari ng itong video na ito na si Pinoy Views and Opinion. Napakagaling ito at ating suportahan ang kanyang channel. Ito'y aking palaging sinusubaybayan itong vlogger na ito. At talabay tayo ay masisiyahan sa mga style niya sa pagbablog. Itong video na ito ay tungkol sa mga pinagsasabi ng ating anak ni dating Pangulong Duterte na si Basti Duterte, ang mayor ng Davao ngayon sa kasalukuyan. Ito, pakinggan natin ang video at sabay-sabay tayong tumawa, sabay-sabay tayong pakinggan ang mga sasabihin nitong anak ni President Duterte na ay nako. Sige, papanoorin na lang natin ito. Okay, tingni. Napamura na lang si Basti Duterte, mga kababayan, nung nakita niya yung video ni Tamba na napasigaw-sigaw ng oh, ganyan. Sabi ni Basti, no, tingnan niyo ang jutang ina. Wala daw ka-amor-amor, mga kababayan. Walang puso. Oh, kung makasigaw, mga kababayan, parang buhayang naapakan. Parang naipit na buhaya. Panoorin po natin ang sinabi ni Baste, ha? Pero bago po yan, mga kababayan, gusto po natin pasalamatan itong napaka-generous natin na viewer galing sa Hong Kong. Umabot pala ang video natin sa Hong Kong, mga kababayan. Oh, para dyan sa mga kababayan natin sa Hong Kong, lalong-lalo na itong si Ina Jones. Oh, Miss Ina Jones, maraming salamat po. Thank you sa inyong generosity. Samantala, narito po ang video, mga kababayan. Clear ko tong what ni Romualdez. Ita-translate natin, mga kababayan, ha, dahil nasa local dialect. Sabi ni Baste, i-play nyo nga yung video ni Romualdez. Pakita ra ko nabay kasing-kasing. O ipakita nyo kung mayroon bang puso yung taong Play iyan. ya, tanaw na to. I-play nyo. Tingnan natin. Tanaw mo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tamba. Parang tingnan yung bunganga, mga kababayan, no? Parang si Lolong, no? Na yung biggest captured na crocodile. Kulang na lang buntot, mga kababayan. Patawarin. Ano ba ito? Binubuli na. Ikaw talaga Pinoy Views Opinion, ha. Kadagdagan pa yan ni Basti Duterte ngayon, ha. Nako, baka magagalit na ito si Tamba. Nako, mayaman na ba ito? Kaya tayong ipahanap nito, ha. Sige, sasali na lang ako para total marami naman tayong tumira ngayon, eh. Sige. Patawarin po, mga kababayan. Ano ba itong si Tambalostos, mga kababayan? So sila may power of the purse. Sila nag-manipulate sa mga No, sabi ni Baste, yan, yung mga taong yan, yung may power of the purse, sila ang nagmamanipulate ng budget. Ang mga taas ay allocate. Saan ilalagay ang pera, saan i-allocate? Huwag tanawan ninyo. Tingnan nyo! Sabi ni Baste, may puso ba yan? Nag-elicit ng response, mga kababayan, galing sa tao. Tapos, namigay pa ng 5,000 yan, ha, sa mga malakas ang sigaw, malakas ang pumalakpak. Namura ni Baste, Jotang Gina. Tanan sa inyo mga tanan. Tubuhan na ninyo. Sabi ni Baste, kunin niyo lahat yung mga binigbigay-bigay nilang ayuda. Dahil galing yan sa pera din ng bayan. Dungagi pa lagi. Ano man laging balik lagi. Sabi niya kay Romualdez, dagdagan mo pa. O bumalik ka dito sa Davao. Bakit hindi ka na bumalik? Hindi na yan babalik. Hindi na babalik yan. Kasi baka nahalata niya at naramdaman niya na
kinukupras lang yung pera ng tao at hindi talaga bubuto sa kanya ang dabawin nyo. Ah. Namura mga kababayan ni Baste. Oh. Ang laging tawag ni Baste dyan kay Romualdez baboy. Baboy. Ang nakita ng pisngi. Say, na mo kita nga naong og kwarta. Ano talagang tao mga kababayan na mukhang pera. Mukhang pera daw, mukhang pera daw si Tambaluslos. In this world. Naong og kwarta. Eto ang tawag daw ni Baste dyan kay Romualdez mga kababayan. Nako, baka ako'y natatakot sa mga pinagagawa nitong si Baste Duterte. Sigurado ko, magagalit yun, hoy. Magagalit yun si Tambaluslos. Mukhang pera. Di ba? Siya na ang nagkukontrol ngayon ng budget mga kababayan. Pati na nga doon sa DepEd, di ba? Teacher's Day. Pati ang mga kababayan, si Angara, parang doon makaawa kay kay Romualdez. Please, dagdagan niyo naman ang budget ang DepEd. At tapos katabi niya si Presidente Marcos. Doon nakaiusap talaga kay Romualdez si Angara. Diyos mio. Mas makapangyarihan pa kaysa sa Parang Diyos na ngayon si Romualdez, Sa kanya lahat nakasalalay ang mga budget ng gobyerno ngayon. At si Marcos, tauhan na lang. Tauhan na lang si Marcos. Presidente. Oh, girl. Oh. Oo. Parang bangag din, no? Oh. Parang daw nasapian ng masamang espiritu. Nasapian ng espiritu ng buhaya. Sige, sigaw ka lang dyan, Romualdez. Bahala ka. Nako, pinagtawanan talaga ninyo, ha? Pinagtawanan! Tingnan niyo mga kababayan, sabi ni Baste, yan ang taong tinapyasan ang budget ng healthcare at ng mga kababayan sa education. Baka pag nakapanood ito si Romualdez nito, sasabihin, nakaloko ito sa akin, itong mga tao ito, Grabe kong tumawa. Sa higher education sa mga SUC, mga universities, tinanggalan nila ng billions of budget. Tapos, yung pang-ayuda nila, 591 billion. Lampas kalahating trilyon mga kababayan. Pero yung para sa Grabe, no? Kalahating trilyon. Nakakalungkot niyan. Sige. paaralan, tinanggal. Education. Oh. Mao na. Mga walang puso. Kaya sabi ni Basta, walang puso. Mao na. Nagkuha silang kwarta. Natibuok, gipasinsilyo nila. Para lang daw, kinuha nila ang bulto-bultong pera mga kababayan. Tapos, pinabarya-barya, pinamigay. Oh, yan ang sabi ni Basta. Kamo na bayad dito sa inyong konsulat. Tinanggalan ang pondo ng SUC, mga university, yung healthcare, kinuha nila para ibigay bilang ayuda. Tapos sabi ni Bastea, ang ginagawa doon ito si Tamba, kayo na ang magbayad doon. O ganun, ito. As if naman lahat nakakatanggap ng ayuda. Tapos ang sabi pa nila mga kababayan, kalahati daw ng mga pamilya dito sa Pilipinas, meaning kalahati ng populasyon nakakatanggap ng ayuda. Hello, wala nga kami kilalang nakatanggap ng ayuda. Diyos mio. Properly. Nako, ako mismo hindi ako nakatanggap ng ayuda. Hindi ko nabalitaan dito na may ayuda dito. Doon sa Davao, yung kasagsagan ng bagyo ng Luzon na pumunta sila sa Davao, yun. Yun lang ang kanilang nabigyan ng 5,000 at bigas! Tuloy. Sa programa sa gobyerno. Pero, kumbaga mo ba? Ako lang makita na rin. Sabi ni Baste, ang nag-oobserbahan lang daw niya ngayon mga kababayan, yung nakikita niya ngayon, Lain ang paminawag ito, mahal kumaguna sila, pero pag naog sa... hindi naman daw sa pagbubuhat ng sariling upuan mga kababayan ay
tatay na yung si dating Pangulong Digong. Pero simula daw na bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte, Ni PRD, tanang kabuang sa gobyerno ni Balik. lahat ng kabaliwan dyan sa gobyerno, lahat ng kabalastugan sa gobyerno, bumalik na. Simula nang umalis si dating Pangulong Digong. Ma? Di ba? Wala naman yun. O, di ba? Tingnan niyo ngayon. Wala naman yun na siya. Eto na nangyayari ngayon. Itatranslate ko lang mga kababayan na yung sinabi ni Baste. Huwag niyo isipin ako ang may sabi ha. So, ang mga tao gusto mo balik si... Ang nalipay ron ang mga tautan. Ang natutuwa lang ngayon yung mga masasama. Dili wala ka kailangan ganahan lagi mo o patas, ay luoy karon. Yung mga naglalaro ng patas at hindi gusto ng kabalastugan, yan ang kawawa ngayon. Na baga mo puyo o nasod nga yung nanay. Gusto pa pang tumira ng bansang katulad nito? Ha? Na yung mga mandaraya, mga kababayan, yung nahilig sa kabalastugan ang namamayagpag. Nga lugar nga yung nanay. Kamu ba na sura? Ang antikas Sa baluan na ito. ano yung padaugon nga Yung mga mandaraya pa ang mga nananalo. ikaw man ang gobyerno nga ikay mo siguro o mo asor sa mga tao. Dapat ikaw sana ng gobyerno, ikaw sana ang mag-a-assure Gawa kay patas dere na patas lahat ng laro dito. Pero anong nangyari ngayon? nga na kay mas ikaw ang taga-reward dili to mga nanikas. Dapat sana ang gagawin. Hoy, baliktad na ngayon. Kung sino yung gumagawa ng masama, yon pa ang pinupuri. 'Di ba? 'Di ba? Karami gumagawa ng kabalastugan ngayon. Yung nagnanakaw ng pera, tumutapyas ng mga budget. Tapos sila pang pinapalakpakan. Sila pang dinudumog. At magbibigay ng 5,000 pesos. O di, palakpak ngayon ang mga itong kugtong nito. 5,000. Oh, di ba? Oh, sino ngayon? Tingnan mo kung sino ang may gumagawa ng kalokohan. Sila pa yung pinalakpakan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Tingnan mo si Marcolita. Gumagawa ng tumatayo sa tama. Abay, nagmarkulita fever ang bansa. Siguro nakikita ng mga Pilipino na nasa tama ang tindig nitong si Marcolita. Palakpakan natin. Okay, tuloy. Ng gobyerno, ang mga bibigyan ng reward, yung mga naglalaro ng patas. Hindi yung mga ungas. Yung mga nandaraya. Yung mga mandaraya, mga kurap, mga masasamang loob sa gobyerno. Dili to mga gustong shortcut. Yung mga gusto ng shortcut, biglang yaman. Sama-sama tayong magiging milyonaryo, ganyan. Sa mga tao na kining mga pagtabo karon masulbat ni pinagi kung mabalik yung papa niya. Sabi ng mama, mga kababayan, na ang hinaing daw ng mga tao ay pabalikin. Ang tatay ni Baste na si PRRD para daw masolve lahat ng mga problemang ito. Di na pwede kay Maunay clear Pero ang sabi ni Baste, ay hindi na yan pwede Hindi na daw pwede mga kababayan, sayang naman. isang asa ko Dahil matanda na po kasi si PRRD, mga kababayan, no? At sobrang payat na po, mga kababayan. Alam nyo, ako'y sayang na sayang talaga. Kung sana ngayon, nung mabata-bata pa lang si Duterte, si PRRD tumakbo ng Pangulo. Mga 50 years old pa lang siya na naging presidente natin. Mataas-taas pa sana ang paninilpihan niya sa bansa. Ako, sa sarili ko lang, gusto ko nga, wag na siyang bumaba sa pwesto. Gusto ko nga hanggang sa gusto niya, hanggang sa makaya niya. Kung pwede, 20 years pa siya maging presidente. Pero kaso, matanda na siya pumasok sa pagka-presidente. Lumahok sa national na posisyon. Pero okay lang naman kasi nakatikim tayo ng isang pamumuno 6 na taon na namayagpag talaga ang kabutihan. Pero malay natin,
baka kapag si Sara Duterte na ang presidente ay mas mapaganda pa niya ang bansa. Mangyayari lang yun kapag iboto ninyo si Vice President Sara sa pagkapangulo. Di ba? Kawawa pong tingnan, parang nag-deteriorate ang kanyang katawan mga kababayan from chubby-chubby o nangayayat ng gusto. Not only in Davao, Yan. not only in Davao. Hindi yan sa Manila, kailangan sakay ng taxi. Kahit pa daw sa Manila mga kababayan, yan din ang sentimento ng mga tao. Ay, balik si Puro Duterte. kailangan. Kaya practically, balik ito na ba? Bumalik na lahat ng mga kasamaan dito sa ating lipunan. Ang tanan nga, Yung mga drug lords na mga kababayan, di ba? Oh, Karen Espinosa, yung sinasabi si Mabilog, pinangalanan niya ng dating Pangulong Digong eh. Ngayon, namayagpag ulit mga kababayan, bumalik na sa politika. na nabuhat nito ko sa nanalubot. At lately lang mga kababayan, kanina lang, naabsuelto na si Janet Lynn Napoles at si Enrile sa kanilang pork barrel scam, PDAP Ito na scam. worsen pa karon. Kay Mura animals po ang nagagawa. Sabi ni Baste, parang naghihiganti daw ang mga ugag mga kababayan na mga kriminal, masasamang loob na pinatumba noon ni dating Pangulong Digong. mo na nga ang flavor din actually. Bago nga ito Okay. So, hanggang dito na lang tayo at sana naman ay ating himay-himayin ang mga pangyayari sa loob ng ating bansa, lalong-lalo na sa usapin ng politika at ang pinaggagawa ng mga namumuno ngayon. Sana ay tingnan natin ng mabuti kung itong mga tao bang ito ay bigyan pa ba natin ng suporta. Ika nga, sa susunod na bugnong lugay nun sa Bisaya pa ang eleksyon sa 2028. Pero bago yung 2028, sisiguraduhin muna natin ang 2025 na ang mga senador na ipapasok natin dyan ay hindi papanig sa gobyerno ni Marcos dahil kung mangyari yon, tuloy-tuloy na talaga ang paggiba nila sa ating konstitusyon. Ang gawin itong tsa-tsa at wala ng presidente kung hindi prime minister na. Alam nyo, ang bansang may prime minister ay wala ng eleksyon. Successive na yan na ang sunod-sunod na mamumuno ay sa kanilang pamilya na, anak, apo. Wala nang taong may karapatan na mamumuno sa ating bansa. Kaya pag-isipan natin. At yun, salamat sa mga nanonood at paki-subscribe na lang, paki-like, share, and mas masaya ko kapag hinihit nyo ang bell button para naman makapanood kayo ng aking mga susunod pang gawing video. Maraming salamat at magandang araw.